Good morning, Jenica. Kamusta ang sitwasyon ngayon diyan sa lalawigan ng Rizal? Good morning, amigo. At dito nga ay patuloy pa rin tayo nakakaranas sa mga pag-ulan-ulan. Ngunit hindi na ito kagaya kahapon na sobra talaga ang lakas at may paghangin pa. At dahil nga sa walang tigil nga ng pag-ulan, ay mabilis nga ang pagtaas ng mga tubig baha dito nga sa lalawigan nga ng Rizal na ikinabahala nga ito ng ilang mga residente. Umabot nga sa 3,500 ng mga residente ng Taytay sa Rizal ang inilista sa mga evacuation center sa Barangay Dolores, Santa Ana at Barangay San Juan. At dagdag nga ni Paul Oliver Domingo, ang OIC ng Taytay NDRMO, 24 oras na kay standby ang kanilang mga emergency response teams. Kabilang nga dito ang mga off-duty personnel at maaari nga silang kontakin sa kanilang mga command center official Facebook account at sa Smile Safe ng kanilang app. Isa sa mga residenteng lumikas nga dito na nakausap natin kanina ay si Rodessa Maamo na agad niyang umalis sa kanilang mga bahay o sa kanyang bahay dala nga ng takot para sa kanyang anak. At ito nga sinabi niya na mabilis nga ang pagtaas ng tubig. Pasado 6:00 pa lamang ng gabi ay talagang lumikas na si Rodessa kasama ang kanyang anak. At samantala, nagmistulang parking lot din naman kagabi ang kahabaan nga ng Karangalan sa Kayunta matapos na hindi na makatawid ang mga sasakyan papuntang junction dahil sa baha. At sa Montalban naman, patuloy ang pagbabantay sa San Jose Bridge na umabot sa third alarm kahapon. At pinangangambahan nga ito kahapon na tuluyan ngang magdulot ng pagbaha sa mga kalsada. Pero as of now, amigo, ay nasa orange warning na lamang ito, nasa 26.8 m. Hindi rin madaanan ang ilan nga na mga ruta sa mga tumusunod dahil nga sa baha. Sa Shortcut Road, Barangay San Jose, papuntang Kasiglahanan Village, Spillway, papuntang Eastwood Subdivision, Barangay San Isidro, Patiis Road at bahagi ng Marang Maling San Mateo. Sa bayan nga naman ng San Mateo ay umabot ng 1,292 pamilya o katumbas ng 5,021 na individual na ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan. At as of now, amigo, ay patuloy tayo nakaantabay sa mga evacuation center. Pero kanina o kagabi sa ating mga paglilibot hanggang kaninang 2:00 ng madaling araw ay ang mga MSWD rin dito sa Taytay ay patuloy ang kanilang mga pagbibigay ng mga pangangailangan sa ilang mga evacuation center nga natin dito sa Taytay, amigo. Jenica, yun nga yung gusto nating malaman, yung sitwasyon ng mga kababayan natin sa mga evacuation center, lalo na yung mga may dala pang mga bata, kung sila ba yung lalo na yung mga nagkakasakit, sila ba'y naaasikaso at nabibigyan ba ng sapat na makakain, yung ready na, yung hindi na kailangang iluto, Jenica? Kagabi nasaksihan din naman natin kung paano, amigo, na isinasalidar ng mga MSWD nga dito sa Taytay na mismo pinuntahan natin ng mga evacuation center ay may kakahanda na nga ng pagkain. Bukod doon sa mga tinatawag natin grocery pack na kanilang inaabot, at the same time, meron din silang ibinigay na mga kumot o mga pangangailangan. So halimbawa may sanggol, meron din silang ibinigay na kailangan ng sanggol at maging sa mga pingin na mga pangangailangan. Salamat naman at salamat din sa ating mga local government unit sa kanilang paglingap sa ating mga kababayang mga nasa evacuation center. Maraming salamat, Jenica Cruz, nag-uulat ng live mula sa Rizal.